Ito, kakaibang balita ito. Totoo ba yan? Ito, nagtatanong, totoo ba ito? Hindi daw kinonsulta at hindi daw nakonsulta si Vice President Sara Duterte ng mga abogadong nag-file ng petition before Supreme Court tungkol sa kanilang pag-question sa proseso ng impeachment ng pangalawang Pangulo sa Committee on Justice ng Kongreso. Aba, matindi yan. Matindi po kung ganyan. Akalain mo, nag-i-interest pa lang na tumakbong paging Pangulo, gustong maging Pangulo ng ating bansa, tapos yung kanya supporters at mga tauhan o kaalyado, gumagalaw ng hindi nagkonsulta sa kanya o hindi siya kinonsulta. Kapani-paniwala ba yon? Totoo ba yon? Kasi dalawa ang issue yan. Kung totoo na hindi nagkonsulta yung abogado na nagpunta ng Supreme Court, aba, bakit ganon? Ang feeling niya makakatulong siya kay Sara. Ang feeling niya nakabuti yun. Abay, mabigat yan. Pero kung totoo namang hindi kinonsulta o hindi alam ni Sara na mayroong nagpetisyon sa Supreme Court, nalaman niya nang lumabas na, hindi rin maganda yun. Kung hindi siya pinarating sa kanya. Eh siya yung Vice President, siya yung impeachable official, siya yung may kaso, tapos yung abogado ay nagpunta ng Supreme Court nang hindi niya alam. Hindi kaya panlilin lang na naman ito? Nagkukunwari ang magkabilang kampo o isang kampo, yung mga abogado at yung pangalawang Pangulo. Kasi ang pinag-uusapan dito hindi biro. Nagpetisyon sila at gustong ipatigil, gustong humiling ng temporary restraining order laban sa Committee on Justice na dumidinig ng impeachment case laban sa kay Sara. Tapos hindi niya alam. Wow, kakaiba rin. Ngayon kung sasabihin ng mga abogadong independent yung kanilang galaw, sila lang ang may gusto nun. Aba, hindi ko alam kung kayo mayroong loyalty sa inyong pangalawang Pangulo. Dahil kasi may epekto yan. Katulad ngayon, nag-file pa lang kayo, iba-ibang opinion ng tao at ng mga abogado. May pumabor, mayroong kumu-question. May nagsasabing nasa tamang proseso, bakit pinipigilan ni Sara? O kung hindi alam ni Sara yung pagpigil, abay napakalabo niya, napakahirap niya. Hindi naman ang sasabihin yung abogado lang ang mayroong interest na pigilin yung proseso. Kasi ang subject si Sara Duterte. Kaya nga sinasabi ng marami, bakit tumakbo si Sara ng Supreme Court? Bakit gustong pigilan ni Sara Duterte yung proseso? Ay tama yung proseso. Tapos kung totoo na ang abogado lang ang may gusto niyan, ay di nilaglag nila si Sara Duterte. Kawalan ng respeto sa pangalawang Pangulo, ganun ba yan? At kung si Sara naman ay hindi nagtanong o hindi talaga siya nag-utos nito, ibig sabihin, hindi rin niya kontrol ang sitwasyon sa nakapaligid sa kanya. Ayan, so marami, lalo pong dumami ang issue. Kaya nga babalik at babalik ako doon sa tanong ko, totoo ba ito o kanilang pakulo lang? Pero pakulo or totoo na sila hindi nag-usap or pakulo pero nag-usap naman? Sa tingin ninyo, makakahikayat ng tao yan? Papabor sa inyo o hindi? Sa tingin ninyo ay baka katulong din sa mga justices ng Supreme Court yung mga isyong ganyan? Bay hindi. Kasi ang Korte Suprema, ako'y naniniwala sa ebidensya sa nakatingin. Kahit na sino ang nagpetisyon. Pag nakumbinsi sila, magdidesisyon sila ng pabor sa mga nagpetisyon. Pag hindi nakumbinsi ng petitioner, magdidesisyon yan ng papabor sa inirereklamo. Yun lang naman dahil timbangan ng katarungan. Kaya lang sa political issue at yung relasyon at coordination, kung totoo na hindi sila nag-usap at nagkonsulta sa isa't isa, yun ang masama ang epekto. Nagkanya-kanya sila. Pero ang taong bayan, nahati ang posisyon at paniniwala. Dahil ang focus, si Sara ang tumakbo ng Supreme Court. Si Sara ang nagpapahold sa Supreme Court, sa Justice Committee. Si Sara ang humihingi ng TRO. Hindi lang, yung abogado, ang dating abogado lang. Kaya nga hindi natin malaman kung alin totoo. Ay mga taga Davao na mga abogado yung gumalaw Di ba? Ayaw ko ng pangalanan, kilala ko yung abogado nun, kilala din ako nun.
Matagal kami nagkikita at nag-uusap din yan sa Davao pag pupunta ako doon ng araw. So, ako naman naniniwala, posibleng palusot lang nila yun na kunwari hindi alam ni Sara. Dahil si Sara mahilig sa ganyan o mga Duterte mahilig sa ganyan. Pag alam niyang negative ang dating, sasabihin nila hindi nila alam. Pag positibo, aaminin nila. Pag sumablay, di-deny. Ganun naman sila, di ba? Hindi ito paninira. Real talk lang. Kahit yung matandang Duterte, maraming sinabi yon. Pero pag sablay na sa ang dating sa tao, sasabihin, ay wala akong sinabing ganun. Kahit overnight pa lang ang pagitan. Ganon din si Sara. Ganon din yung mga ibang Duterte. Ang daming sinasabi, pero pagka naging controversial, sasabihin, mali yung interpretation nyo, hindi naman ganon ang gusto namin. Hindi ganon ang sinabi. Pero pagka positibo, inaamin. Di ba? Kaya itong nangyaring ito sa pagitan ng mga abogado niya at ni Sara Duterte, kaya ako pinag-uusapan ngayon. Kaya ginawa ko rin topic. Sila ba'y kapanipaniwala o hindi? So, naipaliwanag ko na. Kung hindi sila nag-coordinate, palpak lalo. Kung nag-coordinate sila, tapos papalabasin nila walang alam yung Sara Duterte, ay lalo na masamang gimmick yan. Dahil kahit anong paliwanag, Duterte ang nakasalang sa impeachment sa Kongreso, Duterte rin, Sara Duterte rin, ang nakasalang sa Supreme Court na humihingi ng TRO at gustong ipatigil ang proseso ng Committee on Justice. Ayun, ganun po ang dating. Ganun pa man, ito po yung sa side ng Kongreso at Justice Committee. Patuloy pong paninindigan ng Committee on Justice lead by Chairman Jinky Luistro ng Batangas. Magaling na abogada. Piko na piko na mga Duterte dyan kasi inggit yata dahil magaling yung abogadang Batanggenya. Magaling mag-preside, naninindigan. Tuloy sila hanggat walang TRO o hindi sila pinapatigil ng Korte Suprema, tuloy-tuloy sila. Kung sakali naman sila ay i-TRO, sasagutin nila, paninindigan nila ang kailang trabaho sa ilalim ng saligang batas. Ang Kongreso ang merong eksklusibo na karapatan sa paglilitis or proseso ng impeachment. So hindi ibig sabihin kung halimbawa lang pero alam ko medyo malabo yan. Ipatigil ng Supreme Court ang Committee on Justice, hindi basta-basta maniniwala ang komite. Meron niyang proseso kung paano nila ipaliwanag at tatanungin naman yan, bibigyan ng panahong ipaliwanag doon sa petisyon. Pero kung ibabasura ng Supreme Court ang petisyon, wala nang problema, tuloy-tuloy ang paglilitis. Pero pag ipinatigil ng Supreme Court ang Justice Committee, papalag ang Justice Committee, magpapaliwanag sila sa Supreme Court at kukumbinsihin nila na merong exclusive na karapatan sa ilalim ng saligang batas ang Kongreso na litisin, talakayin ang kahit na sinong impeachable official, not only Vice President Sara Duterte. Yan po ang mga pwedeng mangyari. Abangan ninyo, nakatutok tayo rito.